Dahil kayo po ay in possession doon sa inyong sa property na yan. At for the last 29 years ay kayo yun nandyan na. Aba, hindi po maaari yung basta na lang kayo paalisin at pinagbabaklas ang inyong mga ang inyong bahay o improvements kung wala pong court order na kayo ay pinapaalisan ng korte. So, ang sino man nagpapakilala na sila yung may-ari, no? At di umano, at saka nagpapakita sa inyo ng tax declaration certificate, whether totoo man ito o hindi, no? O titulado man yung lupa o hindi, ay kailangan mo nang pumunta sila sa korte. Mag-file sila ng ejectment suit upang sa ganun ay mapaalis kayo matapos ang pagdinig. Hindi po kayo basta-basta mapaalis dyan because you are in a presumed to be in a lawful possession of that piece of property. Kung sinasabi ng may-ari na nagpapakilalang may-ari na sa kanila yon, abay dapat dumaan sila sa tamang proseso. Pumunta sila sa korte at mag-file sila ng ejectment suit. Ngayon, kung kayo naman ay sa inyong palagay ay meron kayong katibayan na kayo ay matagal na katira dyan at kayo ay nagmamay-ari na dyan, ang lupang iyan ay may tuturing natin isang alienable and disposable land o public domain, abay, maaari inyong ma-invoke yung tinatawag nating acquisitive prescription, no? Although 29 years pa lang kayo dyan, for as long as mapatunayan ninyo na you are there, nag-occupy kayo, in possession kayo, peaceful possession in the concept of an owner. Okay? So, maaari ninyong gawing depensa ito kung sakali magkaroon kayo ng problema tulad niya ng hinahanap ninyo na pinapaalis na kayo. For the meantime, okay, huwag kayong umalis po dyan. At kung kailangan humingi kayo ng legal assistance, no? Sa police, no? Sa mga law enforcement agencies na hindi kayo dapat paalisin dyan, no? Nang walang court order. Okay? Ngayon, sa ibang parte naman, kung yan naman ay isang pagmay-ari ng gobyerno, abay kailangan muna bago kayo paalisin ay meron munang relocation site, no? At hindi kayo basta-basta mapaalis kung walang relocation site. Makipag-ugnayan kayo sa inyong lawyer, no? Upang sa ganun ay magkaroon kayo ng legal kaalaman o impormasyon sa inyong situation. Lamang na kayo pag may alam sa batas.